Sa nakaraang episode, si Ars at ang kasamahan nito ay nagpunta na sa ibang bansa upang gumawa ng kasunduan at alyansa para sa paparating na malaking sigalot o digmaan na magaganap. Minabuti nilang makuha ang loob ng mga pinuno ng ibang bansa para magawa ng paraan ang malaking digmaan na darating. Dala na rin sa taglay na kakayahan ni Ars na malaman ang kapasidad ng isang tao. Nabuo niya ang kanyang team at nagkaroon ng balanse na kakayahan ang lahat na naging epektibo naman. Kahit na marami mga leader ng bansa ang duda sa kakayahan nila kaya't minabuti nilang gawin ito para maipakita niya sa mga leader, na kahit bata pa sila ay kaya nilang gampanan ang responsibilidad nila. At sa pagpapatuloy, hinanda na nila lahat ng bagay upang isagawa ang kanilang plano. Ngayon ay nakikita natin na si Ars ay nakikipagkita sa kanyang grupo para ipaliwanag kung paano magaganap ang mga negosasyon. Una ay pupunta sila sa Slur at doon ay sasakay sila sa isang barko ng Koran papunta sa kapital. Pagdating nila ay hihilingin nila sa Shakma sa pamamagitan ng isang pagpupulong kasama ang Peridi, at pagkatapos ay sisimulan na ang negosasyon sa probinsya at si Lisa ang manguna sa negosasyon at buo ang tiwala niya sa kanyang kakayahan sa diplomasya. Nakikita ni Mariel ang lahat ng ito at sang-ayon siya pero binigyang pansin niya na mga bata lamang sila at matapos marinig iyon, sinabi ni Lisa na huwag silang mag-alala dahil sasamahan sila ni Lumir sa mga negosasyon na hindi alam ni Ars at gusto niya malaman kung ano ang gagawin ni Lumir kasama nila. Sinagot siya ni Lumir na palagi siyang nariyan para sumuporta. Aaminin din niyang tama si Mariel at dahil bata pa sila ay hindi agad magtitiwala ang mga matatanda sa kanila, pero sa pagkakaroon ng mga matatanda tulad ni Lumir at ang pinagkakatiwalaang tao ni Ken ay mas magiging seryoso ang mga tao sa kanilang nais sabihin. Ang negosasyon ay hindi lang tungkol sa mga salita at nagsisimula ito bago pa sila umupo para mag-usap. Sa paglilinaw na ito ay binanggit ni Mariel na nauunawaan na niya kung bakit piniling pakasalan ni Ars si Lisa. Dito sumisingit si Charlotte at dahil hindi siya sang-ayon dito at hindi pa siya nagbibigay ng kanyang pahintulot sa kasal at dagdag pa niya, hindi ito tamang panahon para sa ganoong bagay lalo na't bago ang digmaan. Sa harap ng mga puna ni Charlotte, sinabi ni Lisa na ang pagbabahagi ng bubong kasama siya ay magiging isang katuparan ng kanyang pangarap. Umaasa siyang turuan siya ni Charlotte ng mahika at iba pang bagay at dahil sa maraming papuri ay mabilis na nagbago ang ugali ni Charlotte, at pumayag siyang sagutin ang anumang tanong na mayroon si Lisa. Napapayag siya ng madali at sa sandaling iyon ay lumapit si Ars at tinanong si Charlotte kung gusto niyang sumama bilang tagapagbantay. Inamin ni Ars na siya ang pinakamalakas na mandirigma kaya't siya ang perpektong tao para sa tungkulin at dagdag pa rito, sasakay sila sa barko kaya gusto niyang palawakin ni Charlotte ang kanyang mga pananaw. Naiintindihan ni Charlotte ang punto niya at natagpuan itong nakakaaliw, kaya tinanggap niya ito ng may malaking kasiyahan at habang nasa daan patungong Semple, si Charlotte ay agad na nakatulog bilang tagapagbantay pero sinabi ni Lisa kay Ars na huwag mag-alala dahil mahaba ang biyahe at okay lang na magpahinga si Charlotte. Pagkatapos nito ay napansin niya na mayroong tao sa labas at si Spam pala ito na may dala pang impormasyon bago sila umalis. Ipinahayag ni Spam na si Basmar ay nakikipagtulungan sa probinsya ng Sits at bago umalis, sinabi rin niyang ipapaalam niya sa kanila ang iba pang balita kapag may nalaman pa siya. Ang balitang ito ay nag-aalala kay Ars dahil ngayon ay nakipag-alyansa na rin si Basmar sa isa pang probinsya at alam niya na ngayon, ang Koran ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang panig at ang Sides at Basmar na kung sakaling sumalakay ang Sides, ang Mission Lamberg ang unang maaapektuhan. Nang marinig ito ay sinabi ni Lisa na huwag siyang mag-alala dahil kung papanig ang parad sa kanila ay magiging pantay na sila sa kanilang mga kalaban. Naniniwala ang Sides na ang alyansa nila sa Basmar ay magpapadali sa kanilang pagsalakay, at pakiramdam nila ay mayroon silang malaking kalamangan. Pero kung makakampi nila ang parad at anumang pagsalakay ay magdudulot ng matinding labanan, kaya malamang magdadalawang isip ang Sides bago lumampas sa hangganan at sa madaling salita, binibigyan nito ng mas magandang dahilan para magtagumpay ang kanilang negosasyon. Nangako si Lisa na makakakuha sila ng alyansa sa parad at hiniling niyang magtiwala si Ars sa kanya at sa pagkakarinig nito, nagulat si Ars na napagplanuhan na ni Lisa ang lahat ng ito at sa sandaling iyon, tumama ang karwahe sa isang bato at dahil sa pag-alog ay nalaglag mula sa bag ni Lisa ang ilang mga libro tungkol sa diplomasya. Nakita ito ni Ars at medyo nahiya si Lisa at inamin ni Lisa na nag-aaral siya at masaya siya na nagtitiwala si Ars sa kanya, dahil bilang asawa niya ay gusto niyang maging kapakipakinabang sa kanya at iminungkahi ni Ars na magtulungan sila para maging matagumpay ang plano.
Ngunit naantala ang kanilang masayang sandali nang mainis si Charlotte dahil masyadong magkalapit sina Ars at Lisa. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa kastilyo ng Zemplar upang magpakilala kay Coran, na may balitang tungkol sa alyansa nina Basmar at Sides at sinabi ni Lisa na alam na nila ito, at ipinaliwanag niya na pagkatapos nilang makipagnegosasyon sa parad, plano nilang makipag-usap sa Sides upang maiwasan ang pagsalakay. Hinangaan ni Coran ang kanilang kakayahang magplano para sa mga di inaasahang pangyayari at hindi lang ang spy kundi pati ang mabuting asawa ni Ars. Hindi niya inaasahan ang balita ng kasal kaya't sinabi niya kay Ars na dati ay iniisip niyang isa pa itong bata, pero inamin niyang mahusay si Ars. Binanggit niya na kinasal lamang sila kamakailan at tunay na kamangha-mangha si Lisa kaya't pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat para sa kanya. Nahiya ng husto si Lisa at bigla na lang may bagong mukha ang lumapit at sinabi kay Ars na nagtitiwala siya sa kanya, pero nang makita nilang hindi nila ito kilala ay ipinakilala niya ang sarili bilang panganay na anak. Ito si Decoren at ipinakilala niya ang susunod na gobernador ng Mission at ito ay si Reng Salamania. Pagkatapos makilala ni Ars si Reng ng formal ay tinanong ni Reng ang kanyang ama kung sigurado ba siyang ipagkakatiwala ang mga negosasyon sa mga bata. Sinagot siya ni Decoren na igalang ang kanyang mga nasasakupan. Pag-alis ni Reng ay sinamantala ni Ars ang pagkakataon para gamitin ang kanyang kakayahang pagsusuri kay Reng. Dito ay inanyayahan ni Decoren si Ar na mag-usap sila ng private at habang nag-uusap, kinumpirma ni Decoren ang hinala ni Ars na nakita niya ang mga kakayahan ng kanyang anak. Inamin niya na nahihirapan siyang gabayan si Reng at lumaki itong kulang sa disiplina at ngayon na 20 taong gulang na ito, hindi niya alam kung paano mailalabas ang pinakamagaling kay Reng kaya't gusto niyang malaman kung may talento ba ito at sinabi ni Ars na sa kasalukuyan ay hindi pa mataas ang mga kakayahan ni Reng, pero may napakalaki itong potensyal. Masayang-masaya si Decoren nang marinig ito at makalipas ang ilang sandali, sina Ars, Lisa at Charlotte ay dumating sa pantalan ng Semper, kung saan natuwa si Charlotte sa dami ng mga regalo at nais niyang dalhin ang ilan sa mga bata sa ampunan. Samantala ay napansin ni Ars na hindi mapigilan ni Lisa ang pagtingin sa isang magandang brose sa pamilihan, nang walang pag-alinlangan ay binili ito ni Ars para kay Lisa at humingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nakapagbigay ng singsing o anumang alahas para sa kanilang kasal, ngunit nangako siyang magbibigay ng isa sa tamang panahon. Hanggang sa panahong iyon ay nais niyang tanggapin ni Lisa ang brose na ito at pagkasuot ni Lisa ng brose, sinabi ni Ars na bagay ito sa kanya at nagpasalamat si Lisa nang may malaking tuwa sa kanyang regalo. Pagkatapos nito lahat sila ay sumakay sa barko at dito lang nalaman ni Ars na kasama rin si Reng sa biyahe. Ipinaliwanag ni Reng na ang isang bata ay mangailangan ng mas maraming kasama bukod kay Lumir, kaya't napagdesisyonan niyang sumama at dagdag pa ni Reng na hindi niya kailangan ang pahintulot ni Decoren, dahil siya ay isang adult na at gumagawa ng sariling desisyon. Naniniwala siyang matutuwa ang kanyang ama kung babalik siya na may tagumpay na dala at habang nasa biyahe, naramdaman ng lahat ang pagkahilo dahil sa paggalaw ng barko at kahit na pinipilit niyang hindi ipahalata ay ramdam din ni Reng ang hilo sa gitna ng biyahe, napansin nila ang isang bangka na may mga tao na humihingi ng tulong. Nang isasakay nila ang mga ito sa barko ay nagpasalamat ang mga tao at ipinaliwanag na napalayo sila sa kanilang barko at napadpad sa gitna ng dagat. Lumapit si Charlotte sa isa sa kanila upang magbigay ng tubig ngunit bigla itong humawak ng kutsilyo at inilagay sa leeg ni Charlotte, at inatake ang buong barko sa pamamagitan ng banta. Iyon pala ay mga pirata ang mga ito at gusto nila ang lahat ng mahahalagang gamit. Dito nagreklamo si Charlotte na tinawag siyang Rin at sa galit ay tinunaw niya ang kutsilyo gamit ang apoy at nagulat ang pirata sa malakas na pagsabog. Pagkatapos mapabagsak ang mga pirata ay sinabi ni Charlotte sa kanila na nagkamali sila ng sinakyang barko. Pinuri siya ni Alicia at ang Elfoa sa kanyang galing, habang si Ars ay may napansin na kakaiba at pinaghihinalaan ang mga tao. Bago maparusahan ng mabigat ni Reng ang mga ito ay tinanong ni Ars kung ano ang kanilang ginagawa. Napansin ni Ars na ang kutsilyong dala nila ay mas mukhang gamit panglinis ng isda kaysa isang sandata, kaya't naisip niyang baka hindi talaga sila mga pirata at ang kanyang hinala ay nagbunga ng pagbabago sa kanilang ugali, at inamin ng isa sa kanila na sila ay mga mangingisda na nagtatrabaho sa pantalan ng kapital. Pumunta sila upang manghiram ng pera mula sa imperyo upang bumili ng mga kagamitan, pero dahil sa mga problemang pinansyal ng kapital ay napilitan silang mangutang mula sa isang mangangalakal. Ang problema ay ang mataas na interes ay halos sasakal na sa kanila.
Mayroon silang mga pamilya na kailangang alagaan kaya't kailangan nilang kumita ng pera. Kahit pa man umabot sa paggawa ng masama at ng pagkarinig nito ay sinabi ni Reng na wala siyang pakialam, wala pa rin silang karapatang gumawa ng ganitong kasamaan. Samantala naintindihan ni Ars ang kanilang mga dahilan kaya't nagdesisyon siyang ibigay ang ilang mga hiyas na dala niya. Ipinaliwanag niya na kapag ibinenta nila ito ay makakakuha sila ng mga 3 gintong barya at nilinaw din ni Ars na hindi niya ito ginagawa dahil sa awa o pagkakawang gawa, kundi nais niyang ituring ito bilang pautang. Pumayag siyang bumalik sila sa pangingisda at ibalik ang pera kapag kaya na nila at dagdag pa rito ay hindi siya maniningil ng interes. Tinanong ni Reng si Ars kung nagtitiwala ba siya sa mga ito upang gawin ang ganoong desisyon at sa halip, tinanong ni Ars si Reng kung ang isang Panginoon na hindi nagtitiwala sa kanyang mga tao ay maibabalik pa ang tiwala ng mga ito. Maaaring sila'y ipagkanulo pero hindi magbabago ang pagtataksil sa pagitan nila kung wala sa kanila ang gagawa ng pagbabago. Naniniwala si Ars na kung magtitiwala siya sa mga tao ay darating ang araw na magtitiwala rin sila sa kanya. Sa huli ay tinanggap ng mga mangingisda ang pautang at pagkatapos nito ay nakarating sila sa kapital ng imperyo. Habang naglalakad ng kaunti ay napansin nila na tila malaking problema ang kahirapan sa lugar. Napakaseryoso sa kapital at hindi naniniwala si Lumir na iyon lang ang problema at dahil ang mga maharlika ay nagtatamasa ng mas maraming pabor sa buhay kaysa alinmang lungsod. Nagulat si Ars sa pagkakita ng malaking pagkakahati na dulot ng hindi patas na yaman. Sinabi ni Reng na ayon sa mga sabi-sabi ay si Shakma ay sobrang bulag na sa pera na hindi na siya mahusay na nagpapatakbo ng pamahalaan, kaya't ang pakikipagnegosasyon sa kanya ay magiging madali at sinabi ni Lisa kay Ars na kailangan niyang maghanda ng ilang bagay para sa kinabukasan, kaya't nais niyang umalis muna si Ars kasama ang iba. Pumayag naman si Ars nang walang problema at kinabukasan ay lahat sila ay muling nagkita habang hinihintay si Lisa at makalipas ang ilang segundo, dumating siya suot ang isang maganda at kapansin-pansing damit. Ipinaliwanag ni Lisa na binili niya ang lahat ng iyon doon mismo pero gusto malaman ni Ars kung bakit siya bumili ng ganoong mga damit at alahas. Sinagot ni Lisa na malalaman nila ito mamaya at sa wakas ay nakarating sila sa palasyo upang makipagkita kay Shakma, na siyang may hawak ng kapangyarihan sa halip na ang emperador at agad na ginamit ni Ars ang kanyang pagsusuri kay Shakma at nalaman niyang mataas ang antas nito sa talino, diplomasya at ambisyon tulad ng sinabi ni Pam na siya ay isang kahangahangang tao. Ipinahayag ni Shakma na wala siyang maraming oras at ayon sa ibinalita sa kanya ay nais nilang pag-usapan ng emperador ang mga negosasyon kasama ang parad. Bago sila umupo upang magsimula ay ipinakilala ni Reng ang sarili niya sa isang dramatic na paraan, na sinasabi pang dumating siya upang tiyakin ang tagumpay ng negosasyon. Pero sinabi ni Shakma na hindi mahalaga ang kanyang presensya at dahil ang tanging mahalaga ay kung gaano kalaki ang perang babayaran nila. Pagkarinig nito ay nanatiling kalmado si Lisa nang hindi nasasayang ang oras at agad siyang nag-alok kay Shakma. Dito ipinakita ang nangyari 2 gabi bago ito na kung saan binigyan sila ni Lisa ng mga detalye tungkol sa dapat nilang gawin sa negosasyon. Ang mahalaga ay tapusin ito ng mabilis at malinaw na mayroon silang 2,000 gintong barya para sa negosasyon. Kung hihingi si Shakma ng mas mataas kaysa sa mayroon sila ay kailangan nilang bumalik sa SLAR para makakuha ng pondo. Ang pagbalik ay magpapahaba ng negosasyon at baka makapinsala sa kanila sa hinaharap. Ang dapat nilang gawin upang magtagumpay ay ang gawin na magmukhang napakalaking pakinabang ang makukuha ng kabilang panig. Kaya sisimulan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng sobrang mababang alok at bumalik sa negosasyon ay nag-alok si Lisa kay Shakma ng 500 gintong barya. Ngunit sinabi ni Shakma na marahil ay mali ang narinig niya at tila kulang ng 1 zero ang halagang iyon. Ipinapaalala niya na nagsasalita siya sa pangalan ng emperador kaya't hindi siya tatanggap ng anumang mas mababa sa 5,000 gintong barya. Pero ayon kay Lisa ang 5,000 gintong barya ay mas mataas pa sa taunang budget ng imperyo. Kaya't inisip niyang sinabi iyon ni Shakma bilang biro. Ikinwento ni Lisa ang kanilang paglalakbay patungong lungsod at ipinaliwanag ni Lisa na habang patungo sila dito ay napansin nila ang mga halatang problemang pang-ekonomiya ng lungsod at dahil dito, tinaasan niya ang alok sa 800 gintong barya ngunit sinabi ni Shakma na ang Zemplar ay isang sentrong pangkalakalan, kaya tiyak na kaya pa nilang itaas ang alok. Dito ipinakita ang isa pang bagay na sinabi ni Lisa sa iba na si Shakma ay sobrang nahuhumaling sa pera, kaya tiyak na hihiling ito na taasan pa ang alok at nagpapanggap si Lisa na nasa alanganin at tinataasan ang alok sa 900 gintong barya,
pero nang tinanggihan pa rin ang alok at tila aalis na sila ay huminto siya at may kaunting desperasyon sa kanyang boses at sabay alok ng 1,000 gintong barya. Sinabi niya na iyon na ang pinakamataas na kaya nilang ibigay. Nakita ni Shakma ang kanyang pag-aalala at sa wakas ay tinanggap ang kasunduan na ikinagulat ni Ars. Naaalala rin ni Ars ang isa pang sinabi ni Lisa na kapag napaniwala nila si Shakma na nakuha nito ang lahat ng kanilang pera, magiging kontento ito at tatanggapin ang alok. Matapos maisara ang kasunduan ay biglang sumingit si Reng at sinabing tigilan na nila ang pagiging sakim, sabay paalala na dala nila ang 2,000 gintong barya at iminungkahi niya na ibigay ang buong halaga dahil ayaw nilang magmukhang mahina sa usapin ng pera. Dahil dito ay napagtanto ni Shakma na sinubukan nilang maisahan siya kaya't sinuspinde niya ang negosasyon, humingi ng tawad si Ars at inalok ang 2,000 gintong barya at sa pagkakataong ito ay tinanggap ni Shakma ang kasunduan, pero nagdagdag siya ng kaunting halaga bilang kabayaran sa pagpatawad sa kanilang kalokohan. Nang makaalis si Shakma ay nagreklamo si Ars na nasira ang lahat at sa halip, si Reng ay nagkomento lamang na may masamang ugali si Shakma at inisip niyang tama lang ang ginawa niya. Dagdag niya na kung hindi nila sinabi ang kanilang dala ay maaaring inisip ni Shakma na sila ay mahirap. Pinutol ni Lisa ang pagtatalo ng dalawa na tinanggap na ang nangyari ay tapos na at nananatili pa ring nakangiti. Pagkatapos nito ay nagawang mahabol ni Lisa si Shakma upang ipaalam dito na may isang bagay siya na maaaring makatulong at pagkatapos nito, sinimulan ni Lisa na tanggalin ang parte ng kanyang damit na labis na ikinabahala ni Ars. Nang tuluyang tanggalin ni Lisa ang kanyang damit at mga alahas ay sinabi niya kay Shakma na binili niya ito mula sa pinakamagandang tindahan ng alahas sa lungsod, kaya makakakuha siya ng malaking halaga kung ibebenta ito at kinumpirma ng isa sa mga tauhan ni Shakma na tama si Lisa, at na maaaring umabot sa 500 gintong barya ang kabuoang halaga nito. Ngayon ay nakita ni Shakma ang sinseridad ni Lisa at tinanggap na bayaran nila ang 2,000 gintong barya sa imperyo. At siya ay kukuha ng mga alahas bilang karagdagang kabayaran at gayunpaman, nais niyang malaman kung tapat ba ang grupo ni Coran sa emperador dahil narinig niyang nais nilang maging malaya. Kinumpirma ni Reng na totoo ito at na hindi sila magiging tapat sa imperyo at pinuri ni Shakma ang kanyang katapatan, ngunit dahil wala na siyang pakialam sa kasunduan tumayo siya at sinabi na ngayon ay mamamagitan na sila sa negosasyon para sa kanila. Nang magtipon na silang lahat upang pag-usapan ito, sinabi ni Lisa na ang lahat ay nangyari ayon sa kanyang plano na siyang nagpapagulat sa lahat, at ang mga kababaihan ay nakakatakot. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa Season 2 ng anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.